Good morning. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Powerhouse. Especially kung may mga bago po tayong umaten. Welcome po sa church. Welcome ko rin yung mga nanonood online. Nasaan ba yung live stream? Pero welcome. Kamusta po ang lahat? Actually, may kwento lang ako saglit. Last week, ako po talaga dapat yung speaker. Nagka-migraine ako nung pagising ko. Hindi ko kinayang pumunta ng church, kaya wala po ako last week. Dati kasi binibigla kami ni pastor pag mga preaching. Nagulat din si pastor nung time na yan. Pero syempre, si Lord pa rin yung na nagbibigay ng mensahe. Amen? Yun naman sa atin Instrumento lang tayo. No? Siguro yun talaga yung plano ni Lord nung time na yun. Pero ngayon po, may gusto pong i-share si Lord sa atin. So, labas na natin yung mga Bible natin, notebook natin, yung mga cellphone natin, i-silent natin. Patayin muna natin. Pero kung nanonood ka online, wag mong papatayin yung cellphone mo. Baka patayin mo rin yung cellphone mo. So, sige po, bago tayo magpatuloy, pwede po bang samahan niyo ako manalangin? Let us stand up. Let's give honor to God. Samahan niyo po ako mag-pray. And mag-pray din po tayo personally. Na-invite natin si Lord. Hingin nating revelation sa Panginoon today. Yes, Lord God. Nataas ka namin, Lord God. Inantakina ka namin, Lord God. We worship you, we honor you, Lord God. Thank you for this day na dinala kami dito na nagtas, Panginoon. Another opportunity, Lord God, to be blessed, to hear your word, Panginoon. Another chance magbago, Lord God. And mabless, Lord God, ang mga buhay, Lord God, through your word. We pray, and Lord God, na buksan mo ang isipan ng bawat isa, Lord God. Buksan niyo ang aming mga mata, Lord God. Ang aming maintindihan namin, Lord God, ang mga mensahe niyo, Lord God. For us to change, Lord God, yung aming mindset, yung aming kaluluwa, Panginoon, yung aming mga attitudes, Lord God, for the betterment of your kingdom, Panginoon. Maraming salamat for this day. Ano mang gagawin ng demonyong distractions, Lord God, ano mang plano ng demonyong kaaway, Lord God, we cast them out, Lord God, and let your plans prevail, Lord God, ngayong umagang to, Panginoon. Maraming salamat for this day in Jesus' name. Amen and amen. Yon, palakpakan si Lord. Nakabukas na ba yung PowerPoint? Kasi yung presenter ko. Paki-flash na nga sa unang screen. Yan. May tanong muna ako sa inyo bago tayo mag-umpisa. Sino dito yung sino dito yung mabilis mainip? May mainipin ba dito? Ako, mainipin ako. May mga times na naiinip ako. Nakuwento ko mamaya. Sino dito yung madalas mainip? Wala? Tingnan nyo yung katabi nyo, Yan, Pag yan, tumitingin na sa oras. Sino dito may kakilala? Kakapapasok pa lang sa work. Tumitingin na sa orasan. Tagal mag-uwi yan, Di ba? Gusto na agad umuwi. Kapapasok mo pa lang. Di ba? Kakadating mo pa lang sa school. Dati nung bata ako, gusto ko nang umuwi. Di ka pa napasok, uwian na iniisip mo. Di ba? Kaya tingnan nyo yung katabi mo pag tumitingin na yan sa na orasan. Naiinip di ba? So normally sa atin, ayaw maghintay, di ba? Si dito yung naka-experience kumain na sa labas. Tapos sabi, sir, serving time po is 10 to 15 minutes. Isang oras na, wala pa. Di ba? Gutom ka na. Tagal naman. Di ba? Naalala ko yung pumunta kami ng Bohol. Medyo na bad trip ako nun May kinainan kaming lugar. Hindi ko nasasabihin kung lang ako kasi sabi, saglit lang, 10, 50, 20 minutes, gano'n. Siguro magto 2 hours na, wala pa. Tapos nakailang follow-up na kami. Tapos ang binigay pa lang sa amin after 1 hour yung starter meal pa lang. So, umalis na kami. Sabi ko, ulis na tayo. Binigay naman sa amin ng libre. Binigay na lang sa amin ng libre, hindi na pinabayaran. Nag-sorry din. Hindi yata kasi nila nasabi dun sa na-punch yung nagluluto. So, naiinip. Di ba? Feeling ko naman yung iba may ganun na experience dito sa restaurant, di ba nakakainip pag matagal? Or ganito na lang, sino yung ma-order sa Shopee? Sino yung may order sa Lazada ngayon, yung dadating Pinang problema mo. Di ba? Di ba nakalagay doon may ETA? 1 to 2 days di-deliver na. Paano pag 1 week na? Di ba?
Minsan naiinip ka na yan, tagal naman. No? Ayoko na, cancel na to. Di ba? Kina-cancel na. Di ba? Or chinachat na, tagal naman. No? Or sino dito yung na-interview na? Tapos sabi, tatawagan ka na lang namin, ha? Tatawagan namin within 24 to 48 hours. Tapos isang buwan na, no? Gusto mo nang tawagan sila eh. Di ba? Naiinip eh, di ba? Kaya ako po tinatanong tong mga bagay na to. Kasi ang topic natin today, di ba? This month, anong topic po natin? Promises ni Lord. No? Ang topic po natin ngayong buwan, i-connect natin, promises of God. Di ba si Lord may pangako sa atin? Marami yan. Marami. Example, ito. Romans 10:13, sabi diyan, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Di ba? Pangako yan. That's a promise. No, sino man tatawag sa pangalan, maliligtas. Ano pang pangako ni Lord? Ilan lang to madami kasing pangako si Lord eh. Bigyan ng sample. Sabi niya, may mga plano ako sa iyo, plans to give you hope in the future, to prosper you, not to harm you. Di ba? Pangako yan. No, may pangako si Lord na ganyan. My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. No, si Lord daw, isusupply lahat ng pangangailangan mo. Pangako yan. Amen? Ito, Matthew 6:33, sikat na sikat. Unahin mo ako at aking katwiran. Sabi, unahin mo ang aking kaharian at aking katwiran, all these things shall be added unto you. Pangako din yan. Pag inuna mo ako, no, I will provide yung mga bagay na kailangan mo. Wala kayong pag-aalala. No? Pangako yan ni Lord. No? And marami pa po dyan. Marami pa po sa Bible yan. Basahin natin. Pero ang topic po natin is hindi yung mga hindi po natin medyo pag-uusapan yung iisa-isahin, yung mga pangako ni Lord sa atin kasi napakadami. Minsan may specific yan na pangako si Lord sa'yo. No? Personally. Di ba? Pero ito yung point ko kasi, kaya ako tinanong yung kanina. Kasi yung pangako po ni Lord, minsan meron, pero minsan walang ETA. No? Minsan, walang date kung kailan ibibigay. Amen? Sinabi ba kung meron? No? Sa mga pangako dyan, wala, di ba? Minsan walang date. No, hindi katulad sa mga delivery, dadating to ilang araw, ganito. No? God's promises, usually, minsan sinasabi niya eh. No? Mamaya, katulad ng example sa mga Israelites, 40 years. So, antayin nyo. Di ba? Minsan hindi pinapakita ni Lord kung kailan, yung time, no? Pero ito yung sigurado, si Lord, binibigay niya yung pangako niya. No, He never breaks His promise. No, hindi yan yung pangakong napapako, yung pangako ni Lord, no? True to His words, si Lord. Amen? So, ang tanong dyan, kailan mo marireceive yung promise? No? Akala ko ba, isusupply yung kailangan ko? Ba't parang wala pa ngayon. Di ba? Mamaya pag-usapan natin. Bigyan mo na mga sample ng tao. Ito, sino to? May nakakilala po ba dito? Si Abraham. Galing Hindi ko alam kung ganyan itsura niya. No? Pero kasama niya ay si Sarah. Si Abraham and Sarah, ang isa sa mga pinakaunang taong binigyan ng pangako ni Lord, si Abraham. No? Abraham was 75 years old nung na-receive niya yung pangako ni Lord. Maraming pangako si Lord eh. No? Paparamihin kita, I will make you a father of all nations. No? Ang problema lang, baog kasi si Sarah. Barren, yung asawa niya. So, paano siya magiging father of all nations? Hindi nga siya magkaanak. No? Di ba? So, binigyan siya ng pangakong ganun. I will bring yung descendants mo sa isang promised land. Yan. Yung mga pangako ni Lord. No, magpo-provide ako sa kanila. I will supply. Yung mga promise ni Lord kay Abraham. No? Pero isa sa mga pangakong na-receive niya nung buhay pa siya, kasi yung promised land, di yan naabutan yun eh. No? Pero ginawa ni Lord. No? Yung isa nakuha niya, yung pangakong magkaanak. Sino yung ano pa ang anak ni Abraham? Isaac. Yan, si Isaac. Review tayo, no? Yan, si Abraham, na-receive niya yung promise, 75 years old. Sabi Abraham, magkakaanak ka. No? 75 years old. Si Sarah, 65 ata. Alam ko 10 years yung agwat nila. No?
Kasi nung na-receive ni Abraham yung promise, 100 years old na siya, si Sarah 90. No? 90. May kakilala ba kayong nanganak ng 90 years old? Meron? Meron? No? Ngayon hindi dati No? Yung 60 nga lang, magugulat ka Di ba? Yung 40 mahirap na. Sabi, di ba? 40, 50, mahirap na yan. No? Ano na yan? Menopausal stage. No? Pero si Sarah nagkaanak ng time na yan. Kasi pangako ni Lord No? So, ibig sabihin, 75 plus 100 years old na na-receive, 100 minus 75, carry 1, cannot be 25. 25 years old yung gap sa pangako ni Lord dun sa na-receive niya. Naigets natin? Hindi sinabi ni Lord kung kailan. Hindi naman sinabi ni Lord, pag 100 years old ka na, ma-receive yung pangako. No? Nung sinabi ni Lord yung pangako, pwede masabihin naku, matanda na si Sarah, kailangan mabigay ko na to. Hindi. No? Nagantay pa rin. No? May waiting. No? May gap. No? May gap. Si Joseph the dreamer, no? Anak ni Israel, ni Jacob, yung time na yan. Si Joseph, nanaginip yan. Nanaginip. Ano pa naginip niya? Na yung mga kapatid niya, parang will bow to him. No, yun yung panaginip niya God showed a promise through his dreams. Ito yung mangyayari. No? Nung na-receive niya yon, 17 years old siya. Nung nangyari yon, 30 years old po siya. Ilang taon yung gap? Sino magaling sa math? 13. Galing 13 years yung gap. No? Matagal din. Hindi rin sinabi doon kung kailan sa panaginip. No? Hindi sinabi kung kailan. Pero may gap. Si Joshua and Caleb, bago nila narating yung promised land, no? May gap din. Na dito sinabi, 40 years. Actually, hindi naman sinabing nung paglaya nila sa, tawag dito? Nung sinabi nila yung para kay Abraham, hindi rin sinabi kung kailan mapupunta sa promised land. Walang exact date. No? Kung kailan sila naligtas nagkaroon ng Exodus sa Egypt, yung mga Israelites, hindi rin sinabi kung anong date ni Lord, no? Pero in God's time, nangyari yon, natupad yung promise ni Lord, no? Kasi alam niyo naman yung kwento noon, mamaya di-discuss din natin. No, na-delay. So, binigyan sila ni Lord ng taning 40 years bago niyo ulit makuha yung promised land. No? So, may 40 years, ang tagal. No? Ang tagal nun. Actually, ang tanda na nila Joshua and Caleb bago siya nakapasok sa promised land. So, ano yung napapansin nyo? What do they have in common? No? Yung promises ni Lord mula nung pagkakasabi niya hanggang sa fulfillment, nakikita nyo, merong gap. No? May gap. Di ba? Merong waiting season. Di ba? May waiting season. May time na nag-aantay talaga. No? Ito po yung title ng ating passage, ng ating message today, The Waiting Season. Yan. See, dito yung may mga inaantay. No? Inaantay yung bills. Inaantay. See, dito inaantay yung sweldo. Yan. No? Yung sweldo, hindi pa nadating, ubos na. Di ba? Inaantay. The waiting season. Alam nyo, meron ko lang, may lilinawin lang po ako Hindi ibig sabihin na may waiting season. Hindi ko sinasabi yung pangako ni Lord laging matagal. No? Ang sinasabi ko, wala siyang definite time. Hindi natin alam, pwedeng mabilis, pwedeng matagal. No? Pero ang sigurado doon, may waiting season. No? Kaya nga sabi previously, no, sa ating mga message, yung promise, may process. Di ba? Yung promise, may process yan. May dadaanan, may waiting season No? Ito ang tanong, anong ginagawa mo during the waiting season? No? Ano yung ginagawa natin during that gap? No? Kasi minsan, ang tao ayaw mag-antay. Katulad ng tanong ko kanina. Napo-prostrate, no? Dadating pa kaya yan? Yung pangako ni Lord na yan? Nagda-doubt na. Na minsan kasi during the waiting season, nangihina na. No?
Na parang inisip, parang imposible na to no? Malapit na akong mamatay. Di ba? Tagal bang pangako ni Lord, no? Minsan, naiinip, andun na yung pumapasok yung doubt, no? Bumababa na spiritually, no? Nawawala ng moral, bumababa yung level of faith. Hindi ba? Lord, ang tagal ko nang pinagpe-pray, ba't ang tagal ng breakthrough? No? Ba't ang tagal ng promise? May waiting season. No? Kaya we have to understand yung part na yan. No? Kaya ito yung gusto nating i-share ni Lord no? Ni-reveal sa atin. No? Na may waiting season. So ano po yung kailangan nating gawin? May pag-uusapan tayo today, 4 na bagay. Ano yung gagawin natin during the waiting season? No? Ano ba yung dapat nating gawin during the waiting season? Ano yung ginawa ng 3 karakter na kwento ko kanina? During the waiting season. No? So 4 na bagay, 4 things to look for during the waiting season. Amen? So sabi dito, unang-una, look up to God. Yan. Una mong gawin, tumingin ka sa taas. No? Tingin ka kay Lord. Di ba? Sabi dyan, sa 1 Kings 8:56, praise be to the Lord who has given rest to His people, Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. No? Number 1 po, mamaya balikan natin yan. Number 1, na una natin gawin habang nag-iintay ng pangako ni Lord, tumingin ka kay Lord. Hindi lang tingin hindi ko sinasabing tingnan mo lang, no? Ang gusto kong i-point dito, hanapin mo si Lord. No? Seek God. No? Pursue God. Habulin mo si Lord. No? Hanapin mo. Always find His presence. Stay sa presensya ni Lord. Yan po yung message nan. No? Bakit po natin to ginagawa? Para po mas makilala mo si Lord. No? Mas makilala po natin kung sino yung nagbibigay ng promise. No? Minsan kasi hindi alam nyo minsan, bigyan ng example minsan yung tiwala mo dun sa promise, nakadepende yan dun sa nagbigay No? See, dito yung bata ka dati, ewan ko kung may history kayo ng ganito, gusto mo ng laruan sa mall. No, Mami, gusto ko robot. Sabi ng nanay mo, may robot tayo sa bahay. No? Tumigil ka dyan, may robot tayo sa bahay. Pagdating mo, may tsinelas na hawak. Ito yung robot. Di ba? May robot sa bahay. No? May laruan ka doon. Di ba? May pram. Kaya minsan, pag sinabihan ka na gano'n, alam mo na, no? Hindi ka na naniniwala. Ay, alam ko na yan O siya dito yung pinangakuan, may nanghiram sa'yo. No? Uy, babalik ko sa katapusan. Promise. No? O, pinahiram mo. No? Dumating yung katapusan. Nasaan na? Chat mo, wala na. No? Kailan ba yun? Ano bang baka katapusan ng mundo yata yung sinasabi na Hindi natin alam, di ba? So wala ba, katapusan na. No? Tapos pag minsan naghiram ulit, tapos sabi, promise, bibigay ko sa katapusan. Di ba? Parang hindi ka na maniniwala doon sa promise na yun. Minsan nakadepende yan sa nagbibigay. No? Depende yan sa pagkakilala mo doon sa nagbigay. Pag alam mo yung nagbibigay ng promise sa'yo, yung tao, no? Alam mong laging binibreak. Minsan hindi ka na maniniwala No? Hindi naman totoo yan. Kaya minsan yung mga tao nawawala yung tiwala sa government. No? May mga pangako, hindi natutupad. Hindi naman, sabi lang yan. No? Daming ebas. No? Hindi naman mangyayari. Di ba? Kasi kilala mo. No? Pero ibahin po natin si Lord. No? Wag sanang ganun yung tingin natin kay Lord. No? Kasi pag lubos mong kilala si Lord, kaya ako sabi na look up to God, hanapin mo si Lord. No? Palalimin natin relationship natin kay Lord. Mas kilalanin natin si Lord. Kasi pag nakilala mo talaga si Lord, malalaman mo, God never breaks His promise. No? God never breaks His promise. Kaya sabi niya, not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Not one word. No? Yung pangako ni God kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nangyari. Na yung mga descendants ni Lord, darating ng promised land, nangyari. No? Tumigas yung ulo ng mga Israelites? Yes. No? Magulo, nagkulit, no? Hindi nakikinig. Oo, mababasa natin Kaya nga ang tawag sa kanila, stubborn Mga Israelites Hindi nakikinig Pero
Binigay ni Lord yung pangako, nabigay pa rin eh. No? Because God never breaks His promise. Amen? Hindi binibreak ni Lord yan. Minsan, kailangan lang natin kilalanin yung nagbibigay ng promise. No? Minsan yung nakakalimutan natin eh. Kasi minsan, nakapokus tayo doon sa promise. Hindi doon sa promise giver. No? Minsan, we are focused on the promise. No? Instead doon sa promise giver. Di ba? Kaya po ang goal natin, sinasabi nga lagi natin sa church, pinag-aaral lagi natin, palalimin natin yung relationship kay Lord. To grow our relationship with God, to grow your knowledge, pagkakakilala mo kay Lord. Hindi lang sa Word of God na may knowledge ka dito. Makilala mo talaga si Lord mismo. Ano? Ma-discover mo kung ano yung gusto ni Lord at sa ayaw ni Lord, di ba? Malalaman mo yung nature na meron si God. Di ba? Kaya dapat kilalanin natin si Lord. No? Sabi dito, God will never fail His promise. Kaya we have to always look up to God. We have to always seek God so we can understand ano ba yung nature ni Lord. No? Si Lord pala, hindi yan nagbe-break ng promise. No? So during the waiting season, hindi ka mapoprostrate. Kasi alam mo, si God, yung nagbigay ng pangako sa'yo, hindi niya binibreak yung pangako niya. Sigurado, no, yung pangako ni Lord. Di ba? Alam mong hindi ka niya bibiguin. No, si Lord po hindi ulyanin. No? Kahit matagal na, hindi niya nakalimutan yung pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. No? Sobrang daming generation po nung sobrang daming taon po yung dumaan bago nakarating yung Israel sa Promised Land. Hindi nakalimutan yung pangako niya kay Abraham. No? Ano pa? Sabi dito sa Romans 4:20-21. Naku, hindi ko yata nalakihan. Pero basahin sa Bible, no ba? No unbelief made him waver. Ang tinutukoy po pala dito si Abraham. No unbelief made Abraham waver concerning the promise of God. Ano nangyari? He grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced. No? Fully convinced. Sigurado siya that God was able to do what He promised. Sigurado siya si Lord gagawin yung pangako niya. No? Ano nangyari? Hindi siya nag-waver. Hindi nag-waver. Kung babasahin natin yung yung story niyan, simula umpisa, andun yung faith niya kay God. No? Yung pinaalis pa lang siya. No? Alam mo lang pinagawa kay Abraham, umalis ka dyan sa lugar niyo. May dadaling kita sa ibang lugar. Umalis siya agad. No? Alam mo, minsan mahirap umalis eh. No? Pag alam mong hindi mo alam kung saan ka pupunta. No? Wala naman sinabi si Lord na may pupunta ka na agad na bahay. Ito, ganito. Wala eh. No? Pero out of his faith, sinunod niya yung utos ni Lord. Umpisa pa lang, no? Faithful na po si Abraham. No? And ang nangyari pa, he grew strong in his faith. No? Lumalago yung faith niya. Di ba? Imbis na magduda, ang tagal na eh. No? Imbis na mag-doubt, matakot, no? Magtaka, no, Lord, ano ba to? No? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi. Ang nangyari, he grew strong in his faith. Sabi dito, learn well how to wait so you will be strong and complete and in need of nothing. Matuto daw tayo mag-intay. Bakit daw? So we will be strong and complete and in need of nothing. Ano yung lumalakas sa atin? No? Ano yung lumalakas, di ba? Kaya po, ang point natin, seek God, because the more you seek God, the more you can hear His words, the more your faith can grow. Naigets natin? Yung ginagawa ni Abraham ng time na yun. He was always looking up to God. No? Kaya yung faith ni Abraham, imbis na dahil sa tagal, nagda-doubt na, hindi. Lalo pa siyang naniniwala kay Lord. Hindi. No? God is true to His words. Kilala ko si God. No, ganon po si Abraham ng time na yon. Abraham, being faithful to God, na-receive niya yung promise niya. No? Ito yung isang pinakita din sa atin ni Lord. No? Tingnan natin Malaki po ang factor ng faith para ma-receive ang promise. Tandaan natin yan Your faith, no? Malaki po ang factor para ma-receive yung pangako ng Diyos. Abraham lived a faithful life, kaya na-receive niya yung pangako ni God.
Joshua and Caleb was faithful in God, na-receive nila yung pangako ng Diyos dun sa promised land. Sino hindi naka-receive ng pangako? Yung 10 spies na nag-doubt. No? Yung mga tao, nung time na yon na nag-doubt, kaya po sila inubos nung 40 years. Inubos sila sa wilderness. Yung mga nag-doubt na yan, uubusin ko yan sa wilderness. Yung mga hindi naging faithful, inubos ni Lord sa wilderness. Kaya po yung faith natin, malaki ang factor niyan to receive the promise of God. No, kaya po yung faith natin, palaguin natin talaga. No, mas kilalanin si Lord, hanapin natin si Lord, palaguin natin. No? Huwag tayong gumaya doon sa ibang Israelites na hindi nakapasok sa promised land. Bakit? Walang faith. Nag-doubt. No? Anong sinabi nila nung time na yon? No? Sana sa Egypt na lang kami. Dinala nyo lang kami dito para mamatay eh. No? Mamaya, babalikan natin yung storya ng mga yan. Pag-usapan natin. Di ba? So, ang point lang natin, malaki yung factor ng ating faith. Kaya let us grow our faith. Paano lalago yung faith? Seek God. Look up to God. No? Pursue. Hanapin natin talaga si Lord. No? Yan ang magpapalago ng faith natin. So, dapat, during the waiting season, your faith should be growing. Di ba? During that gap, no, may pangako si Lord sa'yo, during that gap, dapat pinapalago mo yung faith mo. Di ba? Hindi yung during the waiting, nagda-doubt ka na. No? Tagal, hindi ata, delay ata. Hindi po delay. Yung mga matagal na yon, hindi yung delay. On time yun. No, on time yun. Amen. Ano yung pangalawa natin gagawin during the waiting season? No? Look back to His faithfulness. No? Balikan natin. The Lord is trustworthy in all He promised and faithful in all He does. Sabi diyan sa Psalms 145 verse 13 to 40. Balikan natin yung track record ni Lord. No? Kung babalikan mo yung track record ni Lord, basahin mo yung Bible sa umpisa hanggang sa New Testament, lahat ng pangako ni Lord, nangyari. Ang pagkakatiwalaan God is trustworthy and faithful. No? Sa lahat ng ginagawa niya. Lahat po nangyari. Lahat nangyari. Mga pangako ni Lord before, yung mga kunento kong story kay Abraham, kay Joshua and Caleb, no? Kila David, kila Joseph, no? Lahat nangyari. Kasi si Lord, perfect ang track record niyan pagdating sa promises. So balikan mo, no? Imbis na mag-doubt tayo during the waiting season, balikan mo yung mga paano naging faithful si Lord sa buhay mo. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin. No? Refresh ko lang po para maalala natin yung story. Si Lord po kasi, si Moses, nagpadala siya ng 12 spies, utos ni Lord. Spy niyo yung promised land. Nag-spy sila. Maganda, no? Maganda, malago, maganda yung lupa, no? Yung mga prutas, malalaki talaga yung prutas doon eh. Yung ubas po nila, 2 tao po nagdadala. No? Ganun po kalalaki yung ubas doon. So sabi diyan, okay naman, kaso may higante. So yung 10 natakot. Siyempre, pag may natakot na, mas maraming takot majority wins, maraming natakot tuloy. Hindi natin kaya yan, no? Lugi tayo dyan. Higante po yung mga nakatira doon sa promised land, hindi natin makukonquer yan. No? Baka dinala lang tayo dito ni Lord para mamatay. No? Yun yung sinabi ng mga Israelites. Pero si Joshua and Caleb, hindi. No? Si Lord, sasamahan tayo. Kaya natin yan, no? Hanggang sa dumating yung time na inis na si Lord Nakita ni Lord kung paano siya bastusin, no? Nung mga tao, sabi ni Lord sa Numbers 14:11, the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? No? Dinidisregard nila si Lord, how long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. In spite of all the signs. No? All the signs na alam nyo, since Exodus, kasama nila si God. Yung mga Israelites na nandyan, kasama nila yan, no? Na-encounter nila yung power ni God doon pa lang sa Egypt. Na-encounter nila yung 10 plagues. Kung paano sila pinalaya, kung paano hinati yung dagat. No? Nakita nilang lahat yan.
Nakita nilang lahat kung paano nung time na, siyempre, ano sila naglalakbay Wala pa silang lupa. So, palipat-lipat lang sila. Noong time na yon, nakita nila kung paano nag-provide si Lord ng pagkain, ng tubig. No, paggabi daw, may apoy, may pillar of fire para di sila malamigan. No, tapos pag umaga, may cloud na sumusunod sa kanila para di sila mainitan. Andun yung provision ni Lord. Nung time na sinugod sila, wala pa silang sundalo nun. Ano lang sila Umalis lang sila, slave sila Wala namang train na sundalo sa kanila nung time na yun Sinugod sila. No, pero nung time na sinugod sila, wala silang sundalo, pinanalo sila ni Lord. Andun yung protection. Ano? Tapos nung time na to, nakalimutan nila. Alam mo yun, na-encounter nila lahat nung ginawa ni Lord, tapos nagda-doubt pa rin sila. Alam mo na yung mga kakayahan ni Lord, nagda-doubt ka pa rin. Di ba? Ganon. So, anong gagawin mo? Balikan mo. No? Balikan natin. Baka minsan kasi tayo, nagda-doubt pa rin kay Lord. Naku, baka hindi yata mapag-aral ngayon. No? Naku, wala na akong trabaho. Paano na to? No? Recall the moments where you experience God's faithfulness and goodness over your life. Balikan natin. No? Yung posibleng wala, meron yan. Nung time na ikaw ay hinang-hina, hirap na hirap, nagkukulang, balikan mo yun. Kung paano naging faithful si Lord. Tingnan mo kung nasan ka na ngayon. No? Tingnan mo kung nasan ka ngayon dun sa dati. Di ba? Makikita mo kung gaano ka faithful si Lord sa atin. Kung paano kabait yung goodness ng Diyos sa buhay natin. No? Balikan natin. Di ba? Minsan yun lang kailangan Balikan mo lang No? Kailangan nating ma-remind, no? Mapaalalahanan. Ito yung ginawa ko sa iyo Nung wala kang trabaho, ito. Di ba? Binigay ko sa iyo. Ito yung binigay ko sa iyo. Balikan lang natin. Nung ikaw nagkasakit, no? Balikan mo kung paano ka pinagaling ng Diyos. Di ba? Look back how faithful si Lord sa atin. Di po ba? Minsan yun lang yung kailangan Di ba? Yung Diyos po ng Old Testament, yan po yung Diyos na pinagsisilbihan natin today. It's the same God. No? It's the same God. At yung Diyos na nagbigay ng pangako dati, hindi yung Diyos na nagbibigay ng pangako ngayon. No? And God, sabi ko nga, He never breaks His promise. No? Balikan mo. Di ba? Kung pwede mong isulat sa notes mo para mapaalalahanan ka no? Balikan natin. No? Minsan yun lang. Look back to His faithfulness. Number 3. So, nakapag-look up ka na, binalikan mo na, you have to look forward naman. No? Look forward to His promises. Ano ibig sabihin ng looking forward? No? Looking forward to something means to be pleased or excited kasi alam mo mangyayari. Pag Pasko na, maraming natutuwa pag malapit na yung Pasko. Bakit? Tanong nyo bakit? Sa mga nagtatrabaho, ano meron? May 13-month. No? Bibigyan ka pa ng ham. Yan. Ay, mga kami, nagbibigay ng ham ng mga Christmas, package di ba? Pero, di ba, matutuwa ka? Sino natutuwa pag malapit na Christmas, pag bata ka? No? Looking forward ka dyan Bakit? May regalo. No? May matatanggap na naman ako nito. Yeah. Malapit na yung bare months Ano mo, bilis ng panahon, no? Ilang weeks na lang, 2 weeks. September na. Kumanta na nga si Jose Marichan daw Naunahan Look forward. Means to be pleased, excited. Excited ka ba sa pangako ni Lord? Are you pleased? No. Sa pangako ni Lord, parang inip ka na. No, tagal naman. No, tinatamad ka na. Di ba? Kasi hindi mo sure kung mangyayari o hindi. Di ba dapat you have to look forward. Dapat the same way sa pangako ni Lord. Why? Kasi inaasahan mong mangyayari. Alam mong mangyayari. You can only look forward kasi alam mo at sigurado ka. Andun yung 100% assurance. Ano? Kaya pag sinabi ni Lord, I will never leave you or forsake you. Di ba? Pangako yun Natutuwa ka. No, hindi yung parang pag di mo feel
No, parang feeling mo, naiwan ka ni Lord, magagalit ka na, no, magtatampo ka, hanapin mo. Hindi, magda-doubt ka. Dapat ma-excite ka pa rin. No? Kasi alam mo, may gagawin si Lord sa buhay mo. Alam mong may mangyayari. Amen? Kung babasahin natin, no, ito pa pala, kapag if we are looking forward to God's promise, alam mo yung galaw mo, nag-iiba. No, yung pagsunod mo kay Lord, hindi yung para sumusugal ka, no, na parang pag sinunod ko kaya to, may mangyayari. Hindi. Ang nasa isip mo na, susunod ka lang na susunod kay Lord kasi alam mo, God is true and faithful sa pangako niya. May mangyayari at may mangyayari. No? May gagawin si Lord sa time na yan. No, balikan natin. Ito naman, storya naman ni Joseph. No? If we're going to read yung story ni Joseph, the dreamer, pinakita kasi sa dream niya, nagpapalay sila. No? Tapos yung bugkos ng palay niya, nakatayo daw sa gitna. Tapos yung sa mga kapatid niya, nakabaw dun sa palay na niya. So, para na interpretation nun, they will bow down to Joseph. No? So, nagalit yung mga kapatid niya. Ano, feeling mo, mataas ka sa amin? No? Kaya po nung time na yun, 17 years old, binenta siya. Isipin mo, 17 years old. May 17 years old ba dito? No? Pinagtulungan ka ng kapatid mo. Ibinenta ka. Alam mo, nakakalungkot. Muntik pa siyang patayin. Pinag-isipan siyang patayin. No? Gano'ng kasakit yun. Di ba? Naging slave siya. Nung asawa ni Potiphar, muntik pa siyang rapin. No? Tapos siya pa yung nasisi na siya yung mangre-rape daw. No? Siya daw yung gagawa ng masama dun sa asawa ni Potiphar. Kaya siya nakulong. Kaya po siya nakulong. And it all happened 13 years. Imagine mo, 13 years nung wala ka sa bahay mo, binenta ka, no? 13 years, naging slave, naging preso, no? Bago mo narating yung pangako ni Lord. Di ba? Alam mo, hindi pinakita ni Lord yung process eh. Di ba? Sa dream, ang pinakita yung ending eh. Ang pinakita yung pangako, hindi yung process. No? Hindi pinakita sa dream niya, ito yung mangyayari sa'yo. Ibebenta ka ng kapatid mo. Hindi. No? Ang pinakita agad ni Lord yung ending. No? Spoiler alert. Di ba? Ito yung ending. No? Hindi pinakita yung process. Alam mo, si Joseph, marami siyang pwedeng valid na gawin eh. Pwede siyang magalit talaga. No? Binenta ka ba naman eh? Actually, kung nanonood kayo ng mga movie, ito yung mga pwedeng revenge eh. Di ba? Pag yung bida, ganyan nun, mag-ihiganti to. No? Gaganti to. Di ba? Okay eh. Parang minsan, ikaw nga, gusto mong iganti yung bida eh. Di ba? Oh, kawawa masyado eh. Pero hindi niya inisip yun. No? Nung narating niya yung pangako, yung na-reach niya yung fulfillment ng promise ni God, hindi na naisip yun. No? O balikan yung asawa ni Potiphar. Ito, inano ko nito eh. Pinrame up ako nito eh. No? Babalikan ko nga ito. Hindi eh. Hindi niya binalikan yun. Alam mo, every time siguro na may nangyayari sa kanya, he's looking forward dun sa pangako ni Lord. Kaya, naging slave siya, ginagalingan niya eh. No? Ginagalingan niya. Isa siya sa naging pinakamagpagkakatiwalaang slave ni Potiphar noong time na yun. Nung nasa preso siya, inaayos niya. No, kaya siya yung naging parang mayor. No, may ano pa rin siya, nirerespeto siya ng mga tao doon. No? Ginagalingan niya eh. Why? Because he's looking forward sa pangako ni Lord. Bakit ko nasabing he's looking forward sa pangako ni Lord? Alam niyo ba? Fast forward tayo kasi si Joseph, 'di ba, naging na-interpret niya yung dream ng hari. Siya yung nakatulong sa Egypt para hindi magutom yung mga tao kasi may dumating na famine. Kaya siya ngayon, dineklarang right hand nung Pharaoh. Isipin nyo, ganun yung promotion. No? Right hand, kanang kamay ng Pharaoh. Nagkaroon siya ng power, ng status, ng wealth, everything. No? Kaya nung time na yun, nangyari yung promise ni Lord eh. Kasi dumating yung time, dumating yung mga kapatid niya, nagluhuran sa kanya. Nagluhuran sa kanya. Hindi nila nakilala si Joseph pala yun. No? Sabi dito, so nangyari, lumipas yung panahon, mamamatay na si Joseph. Si Joseph kasi is always looking forward. Excited. Alam niyang mangyayari. He's always looking forward. Ito yung example eh. Sa Genesis 50, basahin natin ito, mamamatay na siya.
Si Joseph, mamamatay na siya dito ng time na yun. Then Joseph said to his brothers, hindi ko lang ba't maaga siyang namatay, no, sa mga kapatid niya, siya yung bunso, ewan ko bakit, no, pero yung plan ni Lord eh. Sabi niya, no, I am about to die. Sabi niyan, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land He promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. No? And Joseph made the Israelites swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. No? Mamamatay na siya, pero looking forward pa rin siya. Nakikita niya? Looking forward pa rin siya sa pangako ni Lord. No? Alam niya, sigurado siya mangyayari to. Kasi ito yung pangako ni Lord kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. That God will bring the Israel to a promised land. No? May pangako eh. Kaya mamamatay na siya, alam mo, mamamatay na, sigurado pa rin siya. No? Kaya sabi niya, pag dalhin niyo yung buto ko doon no? Dalhin niyo yung buto ko doon sa promised land. Kaya kahit patay na ako, gusto ko andun pa rin ako. No? Kasi siya, hindi niya naabutan eh. Yung promise na yun eh. Hindi niya naabutan. O syempre, of old age. No? Pero sigurado siya, mangyayari yon. And eventually, nangyari nga. Hindi niya na-witness, pero nangyari. No? Why? Joseph always look forward. No? Andun yung 101% assurance. Sigurado siya doon. No? That God will not fail. Amen? Ganun po katindi yung tiwala ni Joseph kay Lord, sa pangako ni Lord. Amen? So we have to always look forward sa pangako ni Lord. Ma-excite tayo. No? Ma-excite tayo sa promise ni Lord. Di ba? Tapos, panghuli, we have to look down to His path. Si Lord kasi, may mga sinet yan na path. No? Nadadaanan natin. May proseso nga eh. May mga bagay talaga tayong pagdadaanan towards the promise. Di ba? Yung promised land, pwede namang sigurong bakanting lote na lang yun, Lord eh. Ba't yung binigay nyo sa amin, may nakatira? Hindi, ito yung dapat yung daanan. No? Lord, ba't wala naman tulay dito? Ba't dito kami sa dagat mo dinala? Hindi, dapat nyo itong lakaran. Di ba? Hinati yung daan eh. Hinati yung dagat eh. No? Sabi dito ni David, ito si David naman sa Psalms, make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. No? Lord, i-guide mo ako. No? Turuan mo ako. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Di ba? Habang nag-aantay, si David, sabi niya, Lord, turuan mo ako. Teach me your paths. Lead me in your truth. Di ba? For you are the God of my salvation. Sabi dito sa next na passage, yan, sikat na sikat, no? Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. No? Yung daanan, no, papunta sa promise, na mangyayari yun, makikita mo yun eh. Magtiwala ka lang kay Lord. No? Tiwala ka lang kay Lord. Ang kailangan dyan yung trust. No? Yung trust. Kailangan andun yung tiwala natin. Kaya unang gagawin natin, you trust God, let God lead you, no? Tapos obey and submit to God. No? Magtiwala ka sa Diyos, hayaan mong i-lead ka niya. No? Tapos, sumunod tayo at mag-submit sa pangako ni Lord. Kasi si Lord, architect yun eh. May sinet siyang may mga bagay ka talagang dadaanan towards the promise. No? Huwag tayong umalis doon. No? Minsan kasi, huwag tayong matulad kay Sarah. Alam mo si Sarah, may isang ginawa. Balikan yung kwento si Sarah. Di ba sabi may pangako si Lord? Ang tagal na. Sabi ngayon ni Sarah, Lord, sobrang tanda ko na, hindi ko na kaya mga anak niyan. Wala pang 90 siya nun parang mga half pa lang siguro. Di ba 25 years? Siguro mga 10-15 years na yung nakalipas, parang ang tagal ng promise ni Lord na nainip siya. Sabi niya sa asawa niya, honey, honey ang tawag niya eh. Hindi, joke lang. Han, baka yung pangako ni Lord, magkakaanak ka, pero hindi sa akin. Naisip niya yun. Baka sa ibang tao. No? Kaya itong servant ko. Anong pangalan ng servant? Hagar. Yan.
Ito si Hagar. No? Egyptian slave yun nila. Ito, dito ka na lang. No? Magsiping kayo, tapos magkaanak. Nagkaanak sila, si Ishmael. No? Nagkaanak sila. Pero si Lord, wala sagot nun. No? Hindi sumagot si Lord nung time na yun. Hinayaan niya lang nangyari. And then, nag-doubt kasi. No? Kaya nung time na yun, tumawa si Sarah. Nung dumating si Lord. May time na natawa si Sarah. Kasi 90 na siya. 89 years old, magkakaanak. No? Natawa siya Parang posible naman. Huwag natin gawin yung mistake ni Sarah noong time na yun. Hinayaan niya si Abraham. Ang ibig sabihin nun, na wala yung tiwala niya kay Lord sa pangako ni Lord. Now, minsan kasi ang tao, gumagawa ng way, mapulfill yung promise ni Lord. Alam mo yun? Parang sila yung gumagawa ng way. God is the one who's gonna fulfill the promise, hindi po tayo. Minsan nawawala na yung tiwala, mas nagtitiwala ka sa sarili mo kaysa kay Lord. No? Nawawala na yung leading ni Lord sa buhay mo, mas nagtitiwala ka na sa sarili mo. Di ba? Parang yung ginawa ni Sarah, nawala yung trust kay Lord. No, nag-isip siya ng plano niya. Nag-deviate siya dun sa plano ni Lord. No? Umiba siya ng plano. Yun lang yan Umiba siya ng path. Umiba siya ng daanan. No? Pero despite that, did God break His promise? Hindi. Binigay pa rin ni Lord yung pangako niya. Kasi nga, God never breaks His promise. Amen? Huwag natin gawin ng paraan. No? Because God will show the way. God will make a way. Ang gawin lang natin, magtiwala tayo. No? Magtiwala tayo kay Lord. Trust in the Lord with all your heart. Gusto mong umayos yung buhay mo? Tiwala kay Lord. Kasi sabi niya, He will make your path straight. Magtiwala ka sa akin. Pangako yan No? Gusto nating umayos yung buhay natin. Magbago yung buhay natin. No? Mabago yung ugali natin. No? Trust in the Lord with all your heart. Huwag ka mag-lean sa sarili mong understanding. Tapos sasabi diyan, mag-submit ka kay Lord. Hindi yung ikaw yung masusunod. Minsan kasi ganun Gusto natin tayo yung masusunod. Amen? So magtiwala tayo kay Lord. Amen? So during the waiting season, gawin natin itong 4 na to. No, sana ma-remind tayo lagi. Always look up to God. Number 1, huwag kakalimutan. Tingin lagi kay Lord. Hanapin mo lagi si Lord. Kilalanin mo lagi si Lord. Di ba? Kilalanin mo yung nagbigay ng pangako. Tapos, balikan mo lang. Recall yung promises, yung mga ginawa niya, how faithful God, how good God sa buhay mo. Look forward. Always look forward sa pangako ni Lord. Expect mo, mangyayari yan. May pangako si Lord, mangyayari. Tapos, look down to His path. Magtiwala ka kay Lord. Huwag kang umalis dun sa path na binigay ni Lord sa buhay mo. Daanan lang natin yan. And eventually, makikita mo yung fulfillment ng promise ni Lord. Amen? Waiting can be hard para sa marami. No? Pwedeng mahirap para sa iba. Yung mag-intay ka nga lang sa No? Mag-intay ka nga lang sa pagkain na iinip ka na Di ba? Mahirap. It can be hard. Pero, let us always be reminded sa 4 na bagay na to. Kasi pagdating kay Lord, sigurado yan. Kaya sabi dito, Psalms 25:3, none who wait for you shall be put to shame. Hindi ka mapapahiya. No? Hindi ka mapapahiya sa pangako ni Lord. Amen? So hopefully, na-encourage tayo ngayon, na boost yung ating faith kay Lord, na may pangako si Lord. Mangyayari yon, declare mo yun sa buhay mo. Amen? Gawin lang natin yung 4 na bagay na yun. So before we end, let us pray. Yes, Lord God, Panginoon, worship you, Lord God. Thank you for this word, Panginoon. Salamat for reminding us, Lord God, that during the waiting season, patuloy kaming hanapin ka, Panginoon, during that time. Makilala ka pa namin lalo, Lord God. Lumago yung relationship namin sa inyo, Lord God. Mabalikan namin. Thank you for reminding us, Lord God, yung mga kung gaano ka naging mabuti, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God. Thank you sa mga blessings, Lord God, na na-receive namin in the past, Panginoon. And I know na kung paano nyo kami binless dati, I know you're going to bless us again today and in the future, Panginoon. And Lord God, turuan nyo kami, Lord God, na magtiwala lagi sa inyo, Panginoon.
And to always look forward, Lord God, sa mga pangako mo, Lord God, na maging excited pa rin kami, Panginoon. Nandun pa rin yung passion, yung enthusiasm, Lord God, to receive the promises, Panginoon. Lord, thank you for giving us this assurance today, Panginoon, and Lord God, guide in each and every one of us na walang ma-discourage, Panginoon, walang ma-frustrate, walang mag-doubt, Panginoon, in waiting, Lord God, sa pangako mo, Panginoon. Muli, Lord God, maraming salamat, Lord God. We claim and declare, Lord God, the fulfillment of your promise sa aming mga buhay, Lord God. We look forward to it in Jesus' name. Amen and amen. Sabihin nga natin lahat, weird promise. No, weird promises. Bakit weird promises yung meron ako na-pick up kanina, weird promises. Kasi, sabi ng Panginoon sa mga Israelites, may pupuntahan tayo. Pagsunod mo, biglang ang nadatnan mo, dead end, at may dagat. Hindi ba parang, kaya lagi nila, biglang ang sabi ng mga Israelites, ano ba naman yan? Dinala lang pala tayo rito para mamatay. Ano? Halika, may pagdadalan ako sa'yo. Pagdating dun sa pagdadalan sa'yo, may nakaharang na dagat. Weird promise. Tapos, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng lupa. Ikaw no, ito naman mga taga-Israel, pumunta. Aba, pagdating, merong may-ari. Weird promise. No? May-ari pala yung pinapakuha sa'yo. Sabi kay Joseph, through a dream, time will come, yung mga kapatid mo na laging galit sa'yo, luluhod sa harapan mo yan. Tapos ang kinalabasan niya, naging alipin siya at naging prisoner, naging preso. Kaya kung ang titingnan niya mismo, minsan ng mga tao, yung mga naging sitwasyon versus dun sa kanilang pangako, bakit ang weird? No? Bakit parang ang gulo? Alam nyo, yung promise kay Joseph, 13 years in the making. Yung promise kay Abraham, 25 years in the making. Ang pinakamalupit, yung kay Noah. Yung kay Noah, sabihin mo sa mga tao, magsisina sila sa mga kasalanan nila, may darating na baha na lilipol sa sangkatauhan. Kaya gumawa ka ng arko. Siya naman, gawa ng gawa. Ano nga sabi? Anong ginagawa ng mga tao kay Noah nung time na yon? Pinagtatawanan siya, di ba? Tinutuya siya. Inaasar siya. Ano? Alam niyo kung bakit? 120 years na hindi mamula. 120 years. Pag ganun kaya katagal, diretso ka pa. 120 years na hindi dumarating. Tarangin mo yung katabi mo, diretso ka pa kaya. Alam nyo, habang pinapakinggan ko yung mensahe, merong revelation sa akin ng Panginoon. God's project was never what you will get in life. God's project is what you will become in life. No? Hindi yun tungkol talaga dun sa makukuha mo eh. Hindi yun tungkol dun. It's part of it. But it is not about what you will get, but it is really about what you will become. Amen? Akalain mo, may pagdadalan ako sa'yo, pagdating mo, dagat. Kaya anong sabi ng mga Israelites? Anong ginawa? Nagreklamo. Sabi mo sa katabi mo, nagreklamo. Tanungin mo ulit yung katabi mo, relate? Di ba? Kapag dumating na tayo doon sa battlefield, sa ganon, rereklamo na tayo, ba't ganito, ba't ganito, ba't ganito? Actually, it's not what you will get, it's about what you will become. You know,
Sabi ni John Ortberg, ito yung eksaktong sinabi niya sa isang ano niya, you cannot wish for a strong character and an easy life. The price of each is the other. No, you cannot wish for a strong character and an easy life. Na para-praise ko, alam niyo, si Lord gusto tayo magkaroon ng strong faith. At gusto ng Lord makilala talaga natin siya. Yon ang pinaka-project. Ang project ay ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw talaga yung project ni Lord. Kasi lahat ng bagay, pag-aari ni Lord yan, kaya niyang ibigay ang kahit ano. Pero ang gusto talagang baguhin ng Diyos, ikaw. Tayo, yung pagkakakilala natin sa Kanya. For us to know that He is truly the omnipotent God, the all-powerful God, the all-knowing God. Paano mo mapapatunayan yun? Bakit? Dahil nabasa mo lang o dahil sinabi lang ni pastor? Kaya yung, ewan ko kung last week ko yung sinabi na yun, para mo talaga maranasan yung pangako ng Diyos, kailangan lakaran mo yung pangako ng Diyos. Katulad ng mga Israelites, sabi, halika may pagdadalan ako sa inyo. Naglakad sila. Teka Lord, may dagat. Lakad pa rin. Diretso pa rin. Moises, punta ka sa unahan. Taas mo yung tukod mo. Doon ipinakita ng Diyos na kahit may dagat sa harapan mo na nakaharang, pag sinabi niya, makakadaan ka. Kung kinakailangan hatiin yung dagat, mangyari lang ang pangako ng Diyos, gagawin niya yon. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon? Hindi talaga yun yung promise. Gusto ipakita ng Panginoon, look, this is who am I. Ito ako. Amen? At ang daming pangako ng Diyos, yung pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya, yan yung pagsunod ng may pagtitiwala na kahit minsan hindi mo na nauunawaan. Hindi mo na nauunawaan kung bakit ito pinapagawa, pero nauunawaan mo ang Diyos na nagpapagawa sa iyo, may magandang plano, kaya magtitiwala ka pa rin. Amen? Alam niyo po mga kapatid, yan ako sinunod dito for the brain to be stronger, for the body to be stronger, for the heart to be stronger, ano kailangan gawin? It must learn to endure. Sabi natin lahat, endure. Yung utak ng tao, hindi yan tatalino kung hindi mo yan bibigyan ng maraming bagay na isosolve. Amen? Anong grade mo na? 11. Halimbawa, ang gawin mo rito, mula nung 6 years old yan hanggang 11 years old yan, ang palagi mong ipaaral dyan yung pang grade 1 yan. Tatalino kaya yan? Tatalino kaya yan? Hindi. Pero tingnan mo, yung batang nasa grade 1, nahihirapan. Pagdating niya ng grade 2, ano pa rin reklamo? Ang hirap ng subject namin, grade 2 na ako. Proud na proud yan. Pagdating ng grade 3, ang hirap pa din. Pagdating ng grade 4, ang hirap pa rin. Hanggang sa dulo, palaging ang hirap pa din. Alam mo yung katawan natin para maging mas malakas? Diba? Anong ginagawa ng mga bodybuilder? Anong ginagawa ng mga weightlifter? Bumili na 1 kilong asukal at pinagpraktisan? Hindi! Talagang dumaan dun sa mga mahihirap na bagay na yon. Even our hearts. Even the maturity of our hearts. For your mind to be strong, for your body to be strong, for your heart to be strong, it must learn to endure. Sabihin mo sa katabi mo, endure. Amen? A strong character, a strong faith, is a product of enduring difficulties, hardships, pains ng ating buhay. Amen? Para yan mag-grow.
Kailangan mong harapin at lakaran at magtiwala sa Diyos at makikita mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon sa patuloy na paglakad. Kaya, kapatid, mahirap man ang nararanasan mo sa iyong buhay sa mga oras na ito. Yaan man ay sa area ng spiritual life, yan man ay sa area ng iyong emotions, ikaw man ay dumadaan sa talagang matinding emotional struggle, no? Ikaw man ay napakaraming alalahanin ngayon sa iyong isipan. Sabihin mo sa katabi mo, it's part of it. Amen? It's part of it. Tinuturuan ka ng Panginoon, binabago ka ng Panginoon. God's project is not what you will get. God's project is what you will become. Amen? Kaya kapag yung Panginoon nakita mo, naranasan mo, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, hindi niya ako pinabayaan. Pinadaan ako sa dagat, akalain mo hinate. I will end in this testimony. 11 years ago, when we took over the management of the school, matinding problem yung aking hinarap. No? Hinarap namin family. It was 11 years ago. Yung school, maliit lang. Maliit lang yung property. No? But the liabilities that we have to face during that time, 11 years ago, was 28 million pesos. Ibenta mo man yung buong property, kulang pa sa liability. Ang masakit nito, hindi mo rin pwede ibenta yung property dahil hindi pa bayad. Hinuhulugan pa. Actually, pinapaalis na dun sa lugar. Dahil nga matagal nang hindi nakabayad yung dating nag-manage. Nasa korte na at anytime lalabas na ang order na kailangan nyo nang i-vacate yung lugar. That was 28 million. Inoffer na nga yun sa ibang malalaking eskwelahan eh. Sabi ng mentor ko, nakausap ko kasi sa kanya inoffer eh. Sabi sa kanya, bakit ako kukuha ng ganyang kalaking liability, kaya kong magbukas ng panibagong school in less than 5 million pesos. Ba't ko kukunin yan? Itong tatay ko, makulit. Sabi ng tatay ko, hindi pwedeng mapahiya ang pangalan ng Panginoon dito. Alam na Christian school yan. And if no one will take that risk, nakakahiya ang pangalan ng Panginoon. Hindi po pwede. Pagpatuloy natin yan. At sabi, kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Eto ka. Nangyayari na nga ang sinasabi sa hula. Dumating nga ang sheriff. Nakuhanan ako ng 3 unit. Kung nakuhanan ako ng 3 unit, ang ibig sabihin nun, 6 na rooms yun. I was trying to hold my composure. No? Tinitibayan ko, sheriff, kausap ko. Naging cooperative. Very cooperative ako. Kasi, tama na sumunod sa batas. Pero alam mo, sa totoo lang, pwedeng squatters nga, nakikipaglaban eh. Hindi na paalis eh. Ang eskwelahan, meron niyang public responsibility. Hindi yan basta-basta talaga dapat. But, alam ko, malaki na rin ang naging danyos sa kanila nung nakaraan. I gave in. Buti nagkataon, bakasyon. Ngayon, tinatry namin ma-buy out yun nung una, ayaw ibenta sa amin kasi akala kami pa rin yung dating management na gumagawa na naman ng delaying tactics. Tinanong ako ng mga staff, sabi ng mga staff, ano pastor? Mag-e-enrollment po ba tayo? Sabi ko, mag-e-enrollment tayo. Tuloy ang enrollment, tuloy. Di may nag-enrollment. Kumuha ng mga estudyante.
Lunes, pasok ka na. Biyernes, nakapadlock pa yung school. Hindi pa tapos yung usapin sa pagbabayad, sa transfer ng rights. Monday, pasok ka na. Siyempre, may mga mag-enroll. Kailan po pasok ka na? Ganito. Monday. Biyernes na, nandun pa ako sa opisina ng developer. 4:45 p.m. Lumabas ang move-in papers. Pastor, inyo na ulit yung building. 4:45. 15 minutes na lang. Alas 5 na. Sarado na. But God was never late. Amen? Kaya pagdating ng 4:45, tawag ako. Sirain nyo na ulit yung padlock. Atin na ulit ang eskwelahan. Amen? 15 minutes! 15 minutes! 15 minutes. Ang sasabihin sa akin ng mga nagtatrabaho, Pastor, uwian na ho kami. Balik na lang ho kayo Lunes. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And from that time up to now, lahat nung properties na yon ay nabawi, ni-restore ng Panginoon. No? Pero kung titingnan mo, Lord, bakit mo pinapagawa ito? Alam mo, yung 28 million, no? Statistically, logically, mathematically, bakit mo haharapin ang bagay na yan? Sometimes God will really put, sabi ko nga, weird promises, weird situation, because the project was not really what you will get. The project is what you will become. No? Kaya ngayon, nalaman ko, talagang si Lord pala, yung sinasabing malalaki man yung mga problema natin, kapatid, lumakad ka lang. Lumakad ka lang. Hindi ko alam gaano kalaki yung problemang hinaharap mo ngayon sa iyong buhay. Whether that is in the area of finances, whether it's in the area of your health, no? In your relationships, hindi ko alam. But one thing I know, walang bagay ang mahirap sa Panginoon at tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen? Pwedeng palakpakan po natin ang Panginoon.